meaning, kung meron po tayong dalawang panel, yung negative side po niyan is connected sa positive side ng isang panel pa. And yung positive and negative side ng dalawa, is yan na po yung papunta sa inverter nyo. So, paano po kinocompute ang output niya? Meron po tayong reference dyan na sinusundan. So, kapag ganito series, meaning, ang current natin or yung kuryente na dumadaan dito sa system na to is constant. So, assuming meron tayong identical na 40 volts, 10 amperes, 400 watts. So, since constant ang current natin, kahit po ilang panels pa yan, basta connected yan in series, and identical siya, 10 watts pa rin, 10 amperes pa rin ang magiging output niya. So, kung makikita nyo na dalawa yan, pero identical siya, 10 amperes pa rin ang output. Pagdating po sa voltage, so sabi, voltage is additive. So kung meron kang dalawang 40 volts dyan, i-add up nyo lang po siya. So ang output niyan is 80 volts. So same as the power. So kung meron kang 400 watts, so i-add up mo lang po yan. So magiging 800 watts yung output. So, ganyan po kapag series connection. Then, kapag naman po parallel, so, kung ito po ay negative to positive, pag parallel connection is from positive to positive and negative to negative. So, assuming meron ka ulit na identical na panel, 40 volts, 10 amperes, 400 watts. Para malaman nyo yung connection niya in parallel, so positive side connected sa positive side. Pag may nakita po kayong malaking tulbong na ganyan or yung node na tinatawag, ibig sabihin, connected yan. So ganun din po yung sa kabila. So negative, pagka ganyan naman po, no, yung parang may humps, ibig sabihin, hindi siya connected sa line na to. Negative, connected sa negative. Then yung output niya, ito na po yung pumunta sa inverter. So, paano po ang magiging ng reference natin dyan? So, kung kanina sa series, ang constant natin is current, pagdating naman po sa parallel, ang magiging constant naman natin dyan is yung voltage naman. Since constant ang voltage natin, so meron kang dalawang 40 volts pa rin ang output. And sabi, ang current is additive. Meron kang dalawang 10 amperes, 20 amperes yung output niya. And pagdating po sa power, add 15 siya, 800 watts pa rin yung mga output niya. That's 400 plus 400. So kung mapapansin nyo po, mapa-series man yan or parallel, ang power nyo is laging additive. Kung makikita nyo dito, parehas silang 800 watts, pero magkaiba sila ng voltage at magkaiba sila ng current. So, dito po sa system natin, hindi na natin kailangan mag-trial and error. So, paano po sinasabing trial and error? Diba, yung mga inverters po kasi natin, meron yung mga minimum voltage and maximum voltage na specification. So, yung iba, ginagawa, pinapataas yung voltage, yung iba, pinapataas naman yung current. Pero dito po sa gagawin natin, is hindi na natin siya kailangan pang isipin kung ano ang magiging connection. Bigyan ko po kayo na example. Since napag-usapan na natin yung series and parallel connection, i-combine naman natin ngayon siya. So, paano naman po kinocompute kapag ang system mo is connected in series parallel. Pag sinabing series parallel, so itong side na to, connected siya in series, since negative positive, same as din sa tatlo. So, negative to positive, negative to positive. So, alin naman po dyan ang connected in parallel. So, itong po, tatlo po na yan at itong tatlo na yan, connected yan in parallel. So, nag-gets niyo po ba? So, kung itong tatlo, negative positive, negative positive, ito eh, negative positive, negative positive. Itong pong part na to, connected siya positive to positive, negative to negative. So, ganito yun. So, yan yung nakaparallel. Yan na rin po yung magiging output
output papuntang inverter. Question, paano naman po siya pinocompute? Paano natin malalaman kung ilan ang magiging output natin? First thing po na gagawin nyo is to compute lahat ng series connected. Based sa reference natin, ang constant natin is current kapag series. So, bakit tatlo yan? Basta identical po yan, 10 amperes pa rin. So, meron kang tatlong 40 volts since ang sabi natin pag series connected, voltage is additive. Meron ka ngayong 120 volts output. So, sa power mo naman, since meron kang 400, 1,200 watts. So, assuming na yan din yung magiging value nitong pangalawang series natin. Since, ano siya, identical siya, yung anim is identical. After natin makompute lahat ng series connected, that's the time na kukumpute naman po natin yung mga parallel connection. So, dito po, ang magiging basis na natin for parallel connection is yung output natin dun sa dalawang series. So, malinaw po ba yun? Again, nakompute na natin yung dalawang connected in series, di ba? So, ito na yung magiging reference natin para sa parallel connection. Sabi, ang parallel is constant ang voltage. Since meron kang dalawang 120 volts, 120 volts yung output. Then, current is additive. Meron kang 10 amperes plus 10 amperes, 20 amperes yung magiging output natin. And since additive din ang power natin, so meron kang dalawang 1,200 volts, ang power natin is 2,400 watts. So ito na yung magiging output ng buong panel natin. So kanina, sabi natin, hindi nyo na kailangan mag-trial and error. During computation mamaya, mapa battery po yan or solar panels, ma-encounter nyo yung ganitong words. Yung merong string.